Nagsimula ang lahat ng magpadala ng sulat si General Mariano Noriel sa nooy presidente ng bagong tatag na revolusyonaryong pamalaan na si Emilio Aguinaldo. Isinasaad sa kanyang sulat ang naging iringan ng dalawang hukbo na pinapangunahan nina Andres Bonifacio at Agapito Bunzon. Dito'y inalathala niya na ang kampo ng Supremo ng kataas-taasan at kagalang-galangan na katipunan ng anak ng bayan na si Bonifacio ay siyang dahilan ng naganap na engkwentro. Ako nasulat ukol sa ulat na ipinadala ni General Mariano Noriel tungkol sa nasabing engkwentro sa pagitan ng hukbong ni na Colonel Agapito Bunzon at sa hukbo ni Andres Bonifacio. Ako si Pantaleon Garcia, kolonel ng mga hukbo na sumusunod sa utos ng Presidente Aguinaldo, ay inihahalal si Lazaro Macapagal bilang sekretarya ng investigasyon na gaganapin. Colonel Garcia, narito po ang kopya ng lahat na nakumpiska naming armas na hawak ng hukbo ni Bonifacio. Matapos mapasakamay ang resulta ng inventaryo ng mga armas na nakalap sa kampo ni Bonifacio, Magkakaroon tayo ng paglilitis. mga taong nanggaling sa iba't ibang sekta ng komunidad ang mga naging kasapi ng paglilitis sa pamamatnubay ng Konseho de Guerra na binubuo ng mga alagad ni Aguinaldo. Isalaysay mo ang lahat na nangyari sa naganap na engkwentro. Ako po si Benito Torres, miyembro ng hukbo ni Supremo Andres Bonifacio. Nagsimula ang engkwentro bandang alas 9 sa umaga. 2 tauhan ng gobyerno ang namatay at si Ciriaco Bonifacio naman po ang nakitlan ng buhay sa aming panig. Nagsimula po ang palitan ng bala nung unang nagpaputok si Ciriaco. Nauna nagipagpalitan ng bala. Ang kampo po ni Colonel Agapito. Alam mo ba ang tungkol sa detensyon ng 5 tauhan ng hukbo? Oo, sila ay mga espiya. Ilang pulong ang naganap sa iyong pamamahay at sino-sino ang kasapi nito? Wala pong pulong na kailamay naganap sa aming tahanan. May alam ka ba sa utos ni Andres na atakihin ang hukbo ng gobyerno? Wala po akong alam. Alam mo ba na may presidente ang buong isla? Hindi po. Alam mo ba na may itinatag na revolusyonaryong gobyerno dito sa probinsya? Alam ko po ang tungkol sa gobyerno at tungkol sa hukbo nito. Sino sa dalawang hukbo ang unang nagpaputok? Ang hukbo na hawak ni Agapito ang unang nagpaputok. May otoridad ba si Andres Bonifacio sa revolusyonaryong gobyerno at magbuo ng sariling hukbo? O siyang karapatan bumuo ng kahit anumang hukbo. 1, 2. May alam ka ba sa pangangalap ng tauhan ni Andres Bonifacio upang sumapay sa sandahang kanyang binubuo? Wala po akong narinig na kung anumang bagay na tungkol dyan. Dahil hindi ko naman alam na may bagong gobyerno na pala, hindi ko rin alam kung kanino ko ikukonsulta ang nabuo kong na magsisilbi sa probinsya ito. At ang dahil sa Pangulo ng Magdiwang, kaya bumalik sa panig ko ang mga taong wala akong ipinalang sulat o anumang imbitasyon na nagsasabing sumapi sila sa hukbo ko. Hindi ko alam ang saktong bilang ng tauhan na nais niyang buuin dahil pinutol ko na ang anumang koneksyon namin sapagkat alam ko na may masama siyang binabalak patungkol sa gobyerno at sa presidente. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Natatandaan mo ba kung ilang beses kayo nag-usap ni Pedro Giron tungkol sa planong pagpatay sa presidente? Wala akong natatandaan na ako at si Giron ay kailan may pinag-usapan tungkol sa bagay na yan. Dahil sa karamihan sa miyembro ng Konseho de Guerra ang naniniwala na kasalanan nga ni Gat Bonifacio ang nasabing engkwentro, humantong sila sa isang desisyon. Sedisyon at pagtratraidor ang kasong inihaharap kay Andres at Procopio Bonifacio. Hindi totoo yan! Isa lang ang sentensya sa pagtratraidor. Nakakandado ang dapat na bukas bumangon at nang maunawaan mo. Noong ika-10 ng Mayo 1897, ipinadala ng kampo ni Aguinaldo ang magkapatid na Andres at Procopio sa bundok ng Maragondon sa rason na kailangan muna nilang lisanin ang lugar upang pansamantalang magtago mula sa mga Espanyol. Ngunit, hindi nakapaghanda ang magkapatid sa sorpresa na gigimbal sa kanilang dalawa. Maaari ba tayong huminto at magpahinga muna? Saan ba talaga tayo pupunta? Makapagal, maaari mo na bang basahin ng kasulatan? Kung yan ang kagustuhan mo, Supremo, babasahin ko na ang sulat nang galing sa Konseho de Guerra.
kayo at mga kawan sa inyong kapangyarihan ay inutusan na ganapin ang hatol na barilin ang magkapatid na Bonifacio. Kopyo, patawarin mo ako kapatid. Hinugda ang kalayaan. Mabuhay ang Pilipinas! Andres Bonifacio, atapang na tao. Aputol a paa, di dadapa. Aputol a tenga, di bibingi. Aputol a kamay, di papasma. Aputol a ulo, di tatakbo. Aputol a buho, di kakalbo. Aputol a sinturon, di huhubo. Aputol a itak, di iiyak. Aputol a buhay, di mamamatay. Di uusad kung lakad ay paatras. Nakakandado ang dapat na bukas. Bumangon at nang maunawaan mo kung ano ang siyang pinaglaban ko. Habang panahon na lang ba tayong magtuturoan at sa malambot na higaan ay mag-uunahan. Sigawan at sumbatan ng ano makakulangan. Bago pa mapunta sa iba, teka ako naman. Sino bang may kasalanan at madumi ang mukha? Kahit busog na sa palay, nakabaon ang tukha. Paano maniniwala kung palaging sagot ay baka wala naman tumutugma? Pero tula ng tula kaya minsan pa'y naisip mo na ang noon ay katulad din ng mga kinakaharap. Ngayon wag magtaka kung ba't lumalabo ang tubig sa balon. Dahil hanggang ngayon ay di pa tapos ang revolusyon. Di uusad kung lakad ay paatras. Nakakandado ang dapat na bukas. Umangon, panindigan mo ang tugon. Dahil di pa tapos ang revolusyon. Ang nais ko rin naman ay mapayapang paraan. Ngunit kailangan sumalag kapag ika'y inundayan ang patalim sa dilim. Nagkalat na sakim, mga maliliit lamang ang natitiin. Ipinasa ng itak na ginagamit sa digmaan. Para sa akin ang matapang ngayon siya ng ibang bayan. Ang tagaani, mga bago bayani na tugon. Sa hindi matapos at paulit-ulit na tanong. Kaibigan minsan pa'y naisip mo na ang noon ay katulad din ng mga kinakaharap. Ngayon huwag magtaka kung ba't lumalago ang tubig sa balon. Dahil hanggang ngayon hindi pa tapos ang revolusyon. Di uusad kung lakad ay paatras. Nakakandado ang dapat na bukas. Umangon at nang maunawaan mo kung ano ang siyang pinaglaban ko. Di ako nagkaroon ng pagkakataon na makapagpakilala. Simula noon ang tawag nila sa akin ay yung pasimuno. Habang ang nais ko